So, yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat. So, another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula po ito sa naging live po ni Krishna. I believe that was August 2, Sunday po ng umaga. Kung saan nga po is nabanggit nga po niya doon na sobra daw po siyang nalungkot at nanghinayang dahil nga po yung isang baboy nga po sana niya na panghanda sana sa kanyang darating na birthday sa August 26 is namatay daw po dahil I believe nasabi po niya parang nabila daw po ng buong araw sa init ng araw. Then parang nasunog daw po yung likod nito kaya namatay daw po ito. So hindi na ito umabot pa sa sa birthday sana niya sa August 26. Sabi niya is pangmatada sana ito, kumbaga parang kakatayin tapos hiwa-hiwain, then kumbaga iba't ibang mga putahe ba pangmatada. Pero sabi naman niya, meron naman daw po siyang isang baboy pa yata yung naka-breeding daw po na parang panghanda rin po. Pero sayang lang daw po talaga yung baboy na namatay po niya kasi malaki na daw sana yun at talagang pwede na sana para sa kanyang darating na birthday. Kaya sobrang nanghinaya nga po si Krishna dahil nga po hindi na nakaabot ang baboy na ito sa kanyang darating na birthday. Pero siguro may plano ang Panginoon kung bakit nga ba nangyari ang mga bagay po na ito, especially pagdating sa kanyang baboy. Talagang pinaghandaan pala ni Krishna yung kanyang yung kanyang birthday. Sabi niya dati is ayaw niya maghanda, then later on sabi niya is kahit konting handa lang, pero parang malaki pala yung handaan kasi may baboy pala sana siya na pangmatada na panghanda sana, kaso nga lang is namatay na nga po ito. Pero thanks God kasi kahit papano is napakinabangan naman nila po yung baboy, kasi pagkamatay nga po ng baboy is parang kinatay na lang nila ito ng tuluyan tapos niluto, di ba? So at least napakinabangan po nila, although hindi ito nakaabot ng birthday niya sa August 26, pero kahit papano ay sa pagsisimula ng araw sa buwan ng August is nakain pa rin po nila ang baboy po na ito. And hindi pa rin po nasayang. And yun nga, malapit na nga po yung birthday ni Krishna, August 26, di ba? So ngayon is August 3 na po. So 23 days na lang po is birthday na po talaga ni Krishna. So ipag-pray po natin na lahat po ng mga pangarap po niya sa buhay, lahat ng mga problema po niya sa buhay is malagpasan nga po niya, nang sa ganun is magtuloy-tuloy po ang kanyang pagtupad sa mga pangarap nga po. At yun, patuloy po tayong sumuporta po sa kanya. At ipag-pray po natin na sana yung isang baboy po niya, yung sabi po niya na lilitsunin daw po niya, sana is makaabot ito ng birthday po niya. At yung mga maliliit na baboy po niya, hoping na maging malusog nga po ang mga ito. Hindi lang yung mga baboy niya, pati yung mga manok, yung mga kambing po niya at iba pa pong mga alaga po niya, sana is maging malusog nga po ang mga ito. Nang sa ganun is hindi masayang, kasi sayang din po kasi di ba? Kasi tawag diyan, pinagastusan din po niya ito, di ba? Kasi mahal po yung baboy ngayon eh. And ipagpasalamat na lang din po natin, inulit ko nga po kasi kahit pa paano is kumbaga namatay yung baboy, parang natural way na pagkamatay lamang kasi na lang siya sa sikat ng araw ba. Unlike sa iba na yung mga baboy nila is namatay dahil nga po nagkakasakit, which is hindi na pwedeng kainin. So parang yung vlogger na nakilala ko po, taga Pampanga, yung kapatid ni Tekram, si Kuya Lito, namatay po yung mga 50 plus na baboy po niya, mga biik po niya, which is napakasakit po nung kasi napakarami, di ba? So thanks God kasi kay Krishna is isa lamang po ito at lamang po siya sa init ng araw. Nakalimutan daw po kasi nilang isilong kasi parang naibilad po ito ng isang buong araw sa napakainit na sikat ng araw, kaya namatay nga po yung baboy. Which is na din po siya, lesson learned na din po para kila Krishna at sa kanyang mga kasamahan doon, mga tito po niya na nag-aalaga po ng mga halaga po niya, na next time is pwede naman siguro ibilad sa araw yung baboy, pero kailangan talaga na bantayan kapag sobrang init na or isilong na kaagad para sigurado talaga na hindi mamamatay yung baboy. Kasi yung baboy is parang napaka-sensitive po yata ng skin nito at hindi sanay yata sa init na sikat ng araw, kasi usually yung mga baboy, diba, is nakakulong lamang sila, unlike sa mga kambing, mga kabayo, mga kalabaw na parang sanay na sanay po sila na natatamaan po ng sikat ng araw, kasi nga po pang bukid talaga yung kanilang mga balat, unlike sa baboy na para siyang pang indoor,
Kaya kapag naiinitan siya, so naluluto talaga yung balat po niya at nalilitsyon po siya. So ito po guys, basahin po natin yung ihilan po sa mga komento. Although yung mga comments po na babasahin ko is hindi po siya related sa baboy na namatay kasi wala akong nabasang comment doon. So babasahin na lamang po natin yung ihilan po sa mga komento na nabasa ko po doon sa live ni Krishna. Ito po mula kay Rosario Castillon. Hello Day Krishna, Koreana. Excited na akong matapos na ang bahay mo, Day. At doon ka mag-celebrate ng birthday. Napakasaya talaga ng parents mo sa araw na yan. So proud of you. Hindi lang po parents ang magiging masaya po sa araw po na iyan, kundi maging tayo pong mga viewers na sumusuporta po sa kanya ay sobrang magiging masaya po. But of course, syempre, mas magiging masaya po ang parents, mas magiging proud po ang parents po niya. Kasi nga po, kumbaga natupad na po yung pangarap ni Krishna. Kaya ipag-pray po natin na matapos po talaga ng tuluyan itong farmhouse po niya bago or on or before sa birthday nga po niya sa August 26. Emilia Tabago, good morning T. Chris, na kumusta, malapit nang matapos ang farmhouse mo. Ang ganda na, sipangan mo lang at ingatan mo ang iyong sarili dahil dyan ka humuhugot ng lakas para makamit mo lahat ng mga pangarap mo. Yung mga basher, hayaan mo lang sila dahil mas stress ka talaga sa kanila, basta laban ka lang sa buhay at lagi kang mag-pray. At dito lang kami para sa'yo, basta kami nakasuporta lang talaga. Good luck. Nga, God bless and good luck. Hindi na ako marunong magbasa. Sorry guys. Anyway, yun nga po, yung mga bashers, ayun nga, hayaan na lang siguro para hindi na ma-stress pa si Krishna. Pero may mga times kasi na talagang pinapatulan ito ni Krishna kapag sumusobra na talaga. At kapag nasa mood si Krishna na pumatol, talagang pinapatulan po niya ito. Kaya ipag-pray na lamang po natin na sana yung mga bashers po na ito is mawala na po talaga. Nang sa ganun is mamuhay na po ng tahimik si Krishna. Yung masaya na lamang po palagi at wala na po mga bashers na gumugulo po sa kanyang buhay. From Florencia Kadunik, yan, hi Day, nalipay ko ako na matatapos na ang balay mo. Nakaka-proud ka lalo na sa pagsagot ng mga basher mo. Ang Panginoon nakabantay sa iyo, tiwala sa Kanya at sa sarili mo na walang imposible. Unti-unti lang ibigay ni God ang mga pangarap mo. Tuloy lang ang laban sa buhay. Good luck, God bless. At totoo naman po yun, talagang walang imposible po sa Panginoon. Basta mangarap ka. Sabi nga ni Krishna na lubos-lubosin na daw po niya ang kanyang pangangarap kasi minsan lamang daw po ito. At talagang minsan lang din ang swerte na dumating sa buhay ng tao, just like kay Krishna. Kaya nilubos-lubos na po niya ito. At syempre, alam ko andun po yung tiwala po niya sa Panginoon. Kaya nga po, binibiyayaan po siya ng Panginoon ngayon. At sana is magtuloy-tuloy po ang kanyang tiwala at pananalig sa Panginoon, nang sa ganun is magtuloy-tuloy din po ang biyaya para sa kanya at sa kanyang pamilya. Kirino Amigo, hello Day Krishna, pa-shoutout po watching from CI Zamboanga, Sibugay Province. Walang paglubad ang gagawa pa ni Day Krishna, hanggang sa Diyod na sa Ginoo ba. God bless you always, a blessed Sunday morning. And sabi po ni Ma'am dito, saan ba yung Bisaya na part? Wala daw pong ano ba yung paglubad? Walang paglubad. Parang walang katapusan daw po yung kagandahan ni Krishna. Talagang blessing daw po ito ng Panginoon kay Krishna. Totoo po yan, talagang walang katapusan po yung kagandahan po ni Krishna. Talagang napakaganda na dalaga. Lourdes Arquesa, yan. Happy Sunday na Krishna, advance happy birthday. Ingat ka palagi sa araw-araw mong ginagawa. Magdala ka lagi ng water mo. Dito lang kami nakasuporta sa iyo watching from San Jose del Monte, Bulacan. Kasi napaka-importante po ng tubig guys. Dapat uminom lagi ng tubig para iwas sakit-sakit. Galing kong mag-advise about sa tubig ba. Pero hindi rin ako umiinom ng tubig. Minsan lamang din po ako umiinom ng tubig guys. Kaya siguro mamaya mag-start na akong uminom ng tubig palagi. Marife Miano, yan. Hindi ka namin susukuan nak, basta wag kang susuko mag-vlog. As long as you have the viewers and followers following with you on nak, just finish your goal in life nak. Yes, of course, dream high yan. Opo, dream high talaga. Since nabigyan na po siya ng pagkakataon na matupad ang pangarap po niya, so lubos-lubosin na nga po niya, sagarin na po niya ang kanyang pangarap. Kasi alam ko naman na magtuloy-tuloy po ito. Kasi hindi siya pababayaan ng Panginoon at talagang tutuparin po or ibibigay po ng Panginoon kung ano man po ang gusto ni Krishna sa kanyang buhay. Jonaline Marquez, hello Krishna, nakailang ulit na ako mag-marathon sa mga vlog. Talagang hindi ako magkasawang panoorin kayo ni MG. Alam nyo, kaya palagi ko binabalikan ng mga vlog nyo kapag magkasama kayo dalawa. Kulitan ang bardagulan kayong dalawa. Diyos me, sakit na ng katatawa sa inyo, halos maihi na ang babae. Walang iwanan, hindi ko kayo iiwan. Dito lang ako, kami nagmamahal sa inyo, hindi namin kayo iiwan. Palagi kayo mag-iingat na dalawa. Ayokong manira ng kapwa, basta happy lang ako sa pinapanood ko.
kulang kayo, doon pa lang masaya na ako. Ayan, yun naman dapat, wag manira ng kapwa, dapat happy lang at support lang at maging masaya lang po kung ano po yung narating ng isang tao, especially for Krishna, kung meron man siyang mga narating sa buhay po niya na hindi po ninyo or natin narating. So maging masaya po tayo sa kanya kasi nga po pinaghirapan din naman po niya ito. So yun po, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.